Lahat naman siguro ng ama will do the same thing to feed his family, to feed his children, to give better education to his family or children. Kahit sino po yan, mga OFW na yan, kung may pera ho yan, aalis ba yan? Hindi. The point is, may dahilan po kaya umaalis yung tao Lahat ho may dahilan Kung mayaman ho yung mga yan, aalis ba yan? Hindi ho sila aalis. Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Sir, kung gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho, imbis na mag-criticize ka. Pag nagbumanat ka, dapat meron kang opinion or idea na ito ang dapat gawin. Hindi yung tira ng tira. Kung meron pa dyan, yung abogado, tira ng tira, tinitira yung kuya ko, pati ako tinitira. Dadagan, Balita News Update. Pinupulsa. Dahil ang turo po sa magulang namin, yung ibibigay mo na yan, ibabalik ng Diyos 10 times more. Kaya ito ho, mga bayad ng sponsor, ibinibigay ko ho sa taong bayan. Now what's wrong with that? Sasabihin nyo, manluloko, manlilinlang, mga sinungaling. Ano ang kasinungalingan ho doon? Di ho ba? Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na AFAM. Napakaswerte mo, Ining. Bira ng bira Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po. Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang AFAM mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulburonic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and help this country? Tama. Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa AFAM mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa ng kung ano-ano. Hindi uuwi yan si Marlica. Kasi si Marlica, paglapag pa lang sa airport, wala na, pausas na rin yun. Pero talaga yung itong usapin ni Boss Erwin Tulfo, nagsimula ko ito kay Marlica. At karapat-dapat din naman talaga na papatunayan talaga ni Boss Erwin na yung paratang na iyon, totoo naman ho talaga yung dokumento na iyon. Kaya nga sabi ko nga kanina, sa nauna pa nating komento, kasi dalawa yung ginawa ho natin ngayon, nag-live tayo at nag-record tayo. So dito para sa recording ho natin to, ulitin ko po to mga kabalitaan. Yung issue ho dito, hindi ho mga kabalitaan ay patungkol sa kanyang sarili. No? Character ho yung pinag-uusapan ho dito. Siya po ay bilang broadcaster sa panahon na hindi pa ho siya politiko. At ang tanong ho dyan, kung siya po ba talaga ay US citizen, dapat, o hindi man, dapat sagutin niya lang. Hindi naman ho issue dito yung pagpunta niya sa Amerika bilang TNT. Kasi nga, nagkakaroon ho siya ng dokumento, hindi ho siya TNT. May US passport, may citizenship po siya, US American ho siya. US citizen. So, yung question dito, ba't ba nakaupo siya ngayon sa gobyerno na siya pala ay isang US citizen? At ngayon, hindi niya pa nasasagot. Paano ba, nung nagtrabaho siya sa ABS, so ibig sabihin na US citizen na pala siya noon. At magpasa hanggang ngayon ay nasa gobyerno na siya. So dapat yun ang dapat niyang sagutin mga kabalitaan. Kasi nga, ulitin ko po, sabi nga po ni Attorney Rene Bueno na ang kailangan na talagang gawin ni Congressman Erwin Tulfo ay magpakita ng dokumento, yung kanyang sinasabing pronouncement na kung saan siya ay binitawan niya na yung kanyang pagiging American citizen at yung pag-revoke na kanyang passport, mga kabalitaan, US passport, hindi po nangangahulugan na automatically matatanggal at marirevoke na rin po yung kanyang US citizenship. Ang federal court lang po talaga ang makakapagbigay ng linaw sa ganung bagay. Ngayon, ang sinabi ho dito ni Attorney Rene Bueno
na ang gagawin niya lang para matapos yung usaping ito at kanyang mapapaniwala ang taong bayan na hindi ho niya ginuyo yung Amerika at ng Pilipinas, gobyerno ng Pilipinas, yung pagpresenta niya ho ng mga dokumento na nagpapatibay na yung kanyang pronouncement ay pinagtibay din ito sa pamamagitan ng Federal Court na nagkaroon ho sila ng desisyon na tinanggal. Wala pa po siyang ipinapakita ho rito. Malamang talaga patuloy yung palaisipan na ginuyo na ho yung bansa ho natin. Nawala ho siya talaga ng kredibilidad. At nawala rin ho siya, kumbaga nawala ng tiwala yung taong bayan sa kanya. Number 1 nga siya sa Senado sa survey. Ang gusto lang mangyari ng taong bayan, patutuhanan niya na siya po ay Pilipino kasi masasayang nga po yung boto ng taong bayan sa kanya. Paano pag nakaupo na ho siya dyan sa pwesto? Ang gagawin niya? Tapos lumabas yung desisyon ng korte na ito nga pala ay si Erwin Tulfo disqualify sa kanyang posisyon ngayon dahil napatunayan na siya pala ay still American citizen. Kasi nga, ang polisiya nga natin, bago kayo maging opisyal ng ating bansa, manunungkulan sa ating bansa, ay kailangan natural na born Filipino citizen. Hindi ho sabihin natin na naging, hindi naman na matatawag natin na naturalize kasi nga Pilipino nga talaga to. Dito nga pinanganak sa Tacloban, Leyte. Pero ang issue ho doon, naka-acquire siya ng US passport at US citizenship. Ang na-revoke lang po ho sa ibinigay na dokumento ng USCIS ay yung kanyang US passport. At walang nakasaad ho doon na revoke na rin yung kanyang US citizenship o US visa. Di po ba? So kailangan lang pong gawin ni Boss Erwin, sagutin lang. Pagkatapos ito wala na. At ako pa ang tutulong na ipopromote ko po to. Kahit marami na hong nawawala ng gana ho sa kanya mga kabalitaan. Yun lang po yung pakikiusap ng taong bayan kasi sayang yung boto. Hindi hindi issue yung pamimigay niya ng tulong, masama na ba, ganito, dahil sila ay Tulfo Justice, tatak na ho yan sa mga Pilipino. Hindi ho yun ang issue dyan. Ang issue yan, yung pagiging citizen mo, Pilipino ba o American ba? Wala, doon na tayo nakafocus Hindi ibig sabihin na tinitira siya dahil siya ay tumatakbo bilang senador ng ating bansa next year midterm election. Hindi po ho yun doon. Yung kredibilidad, yung pinag-uusapan ho dito, yung dignidad, yung integridad. Kasi nga po, maghahalal yung taong bayan na hindi ka panipaniwala o hindi mapagkakatiwalaan. Yun po yung punto ho dyan mga kabalitaan. Kaya sana naghihintay ho tayo na may presenta ho siya dito ng mga dokumento para maintindihan at maipakita at ma-explain din natin. Tayo at tutulong na mag-explain sa taong bayan na ganito, mali ho tayo mga vloggers at pinatutunayan ni Tulfo na ganito ang nangyari, ganito ganon. So wala, ganon na. Simple lang, napakasimple lang talaga. Pero parang pinalalala niyo pa yung usapin patungkol sa kanya mga kabalitaan. I-comment siya ng comment. Or ma'am, sa Amerika baka po pwede ma'am sa 2020, ikaw kaya tumakbo na pagkapangulo. Ikaw na lang kaya. You run as President po of the Republic. Okay, Speaker. Or yung isa or Corneg, gusto niyo ho tumakbo kay Senador or Congressman, kayo ho mag-Speaker. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Sir, kung gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho, imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that. Pag nagbumanat ka, dapat meron kang opinion or idea na ito ang dapat gawin. Hindi yung tira ng tira. Kasi alam niyo ho ba yan, itong mga vlogger na ito, vlogger din ho ako. The more na marami kang, lalo na mga kulukoy na ito, na fake news, pinabasa po ng mga tao yung fake news. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis. Tumataas po yung kanilang viewership. At pag mataas ang viewership mo ba ay monetize yan. Monetize, maraming pera. Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin na malaki na parang teleskopyo. Ewan ko ba kung $1,000,000 po ang kinikita niya. Ganun ba? Sus, porbida. Tingnan mo yung follower niya sa Facebook. O yung isa naman na nakalaya sa kulungan dahil sa istapa, yung TV personality, kumikita rin siguro na malaki. Kumikita na malaki dahil maraming views pero kahit na fake news. O meron pa dyan yung abogado, tira ng tira, tinitira yung kuya ko, pati ako tinitira. Attorney, bakit hindi mo nalang tulungan yung biyenan mo dyan sa Cordillera? Baka si Atty. Libayan na naman to yung binanata nila.
Alatado. Attorney, sumagot ka, Attorney Bayan. Ito na, pakinggan mo yung komento ni Boss Erwin. Pakinggan mo. Mag-open ka kaya ng opisina mo na pro bono, na libre. Dahil marami po tayong mga kababayan dito sa labas sa opisina ko, humihingi ng tulong, ng legal advice, wala po mapuntahan. Bakit hindi po yung iba galing pa po sa Cordillera? Bakit hindi po ninyo tulungan? Kasi hindi na rin po kaya ng PAO natin, ng Public Attorney Office, na tulungan sa dami po niyan. Bakit hindi po kayo mag-volunteer? Kaysa daldal kayo ng daldal dyan, hindi na kayo nakatulong. What I am telling, ladies and gentlemen, telling these people, kayo ho na nakikinig, nasa sa inyo po yung pagpasya. Hindi ko po ipaubaya sa ilang vlogger, hindi ko po ipaubaya sa mga bayarang basher, mga troll, ang desisyon kung kailangan ba magsilbi na isang senador na galing po sa pagtitiente. Yan. Na galing po na dati po undocumented alien, na illegal ika nga OFW. Pero ipaubaya ko po ito sa sambayanan. Because ang sambayanan po at the end of the day will decide sa Mayo, sa darating po na Mayo. Ngayon, kung sasabihin ng COMELEC, Erwin, ayaw namin, then so be it. Ngayon, pagdating sa May 12, hindi na po ba tayo makapag-antay? Ilang buwan na lamang, January, February, March, April, May, 4 na buwan na lang po. Kung ayaw nyo sa mga tulpo, di wag hurin nyo iboto si Erwin Tulfo, wag ninyo iboto si Ben Tulfo. Iboto nyo huyin dyan yung mga magagaling dyan. Sir Erwin. Natatawa ko, galit na dito eh. Oculus Daily ka, wala na ba ng budget yung natin, PhilHealth natin, ha? Yung puso natin. Ingat-ingat lang. Relax, malayo, 4 months pa yung... Natatawa ko dito eh. Yung mga veterano na dyan, yung mga galing sa Congress ngayon, magsisenador, yung mga matatanda na dyan. Banat ng banat, wala nang ginawa kundi tumira. Pero pagkatapos pa ng eleksyon, do you hear them? Hindi. Nakakatulong ba? Huwag Ewan na ko. ho tayo maglokohan. Niloloko lang ho ninyo ang taong bayan. Magaling lang kayo pag mag-i-eleksyon. Labas ng pera, tulong dito, tulong doon. Putragis. Pardon my French, bye. Okay lang yan. Pero, yun ho, Bira. nakakasama na loob eh. Samantala ho kami, trabaho ng trabaho, at marami din naman dyan mga mambabatas. Matapos ang eleksyon, tulong ng tulong. Hindi lang ho napapublicize. Pero yung ilan dyan, banat ng banat, anak ng baka. Tapos ito mga vlogger na ito, bakit hindi ninyo banatan yung ilan dyan na mga corrupt talaga? Na hindi nila alam Kayo, kung sabihin saan mo, nila dinala Kong. yung budget nila. Bakit hindi po? Kung sabihin mo dyan kasi mahanapan natin ng video. Paghanap natin ng video tapos ikaw i-react natin yan. Ikaw, palabas mo yan, ibigay mo sa mga mga kasamahan natin, ha? Maghihintay kami, ha? Sige. O yun ang tanongin ho ninyo. Yeah. Bakit ho ako? Sasabihin nyo ngayon, walang kredibilidad? Marami ho dyan na walang kredibilidad. Ako sinabi mo. Di pag sinabi nyo walang kredibilidad, wala na ho. Wag na ho tayo magboto ng senador, wag na tayo magboto ng congressman, wag na ho tayo magboto. Dahil kung kredibilidad man lang, marami nga ako lang dyan na tumatakbo, may kasong kriminal. Sos. Oh, Ang dami. sus Mariose. Nagdakaw talaga na pera eh. Wala Para na. matapos na ho ang lahat na ito, wala ho akong ginawang masama. Oo, ito yung masasabi ko kung hindi matapos-tapos to pag wala ho kayo may pakitang dokumento ho. Mas maganda ho siguro, payo ko rin sa inyo, mas maganda kausapin mo si Attorney Rini Bueno, no? Kasi alam ni Attorney Rini Bueno kung ano yung dapat gawin. Ang sinasabi ho dito niya, maglabas na ho kayo ng dokumento mula ho sa US Department at kundi kaya sa Federal Court na kayo ay nanatiling Pilipino pa rin. Hindi US citizen. Kasi pag ganun ho, masasayang ho talaga yung boto at madidisqualify ho kayo pagdating ng panahon, wala. Mas lalong masisira lang ho yung pangalan ho natin dyan. Hindi po ba? Kasi nga mga kabalitaan, itong si Erwin Tulfo, hindi naman talaga ito sila politiko dahil nga po sa sigaw ng taong bayan na sila ay tatakbo dahil on the spot right away, dyan, pag sinabing tulong, andyan agad eh, ora mismo eh, action gila yun, inhiligay nun pa, action, gila yun, ganun yun sila eh. Kaya sila ay talagang nagustuhan ng taong bayan. Kaso may issue itong si Erwin Tulfo, kailangan niya lang sagutin. Wag lang siya magalit. Kasi yung puso natin, mahirap na ho. Wala na ho tayong PhilHealth ngayon. I mean, wala nang budget yung PhilHealth. Delikado. Boss, uminom ka ng tubig dyan.
Ay nako, politika. Ay, kasi papasok-pasok pa kasi sa politics eh. Tingnan nyo, hindi pala kakayanin yung mga pambabash. O, nadala tuloy si Boss Erwin natin dyan. Galit na sa inyo mga vlogger ha. O, Maharlika. O, Boss Jason Sonza. Sino pa ba yung isang binanggit niya? Attorney Libayan. Attorney. Alatang ikaw yun eh. Hintayin natin sa Attorney Libayan kung anong isasagot niya dito mga kabalitaan. Nagtungo po ako sa Amerika para pakainin ang anak ko, pag-aralin. That's what I did. That's the only mistake that I did. Nag-TNT po ako. That's true. Lahat po ng diskarte ginawa ko na ho, bayan. Lahat naman siguro ng ama will do the same thing to feed his family, to feed his children, to give better education to his family or children. Lahat po siguro na ama. Hindi lang po ako. Kahit po yung mga mayayaman dyan na nagrereklamo yung mga bata walang quality time. Because yung ama ninyo, yung mga nagrereklamong bata dyan, working hard para mabigyan kayo ng magandang future. Ngayon po, doon sa mga kababayan ho natin, yung mga mahihirap, yung mga rider, tricycle driver, jeepney driver, CQ, janitor, saludo po ako sa inyo. Why? Kasi po kayo ang lumalaban sa hamon ng buhay araw-araw. And I salute you. Once upon a time, I was like that. Katulad nyo po ako dati noon. Ang problema lang, noong pangapanahon ho na yun, kahit anong laban mo sa buhay, walang patutunguhan. Because you do not have the chance, because you do not have the opportunity. Ang maganda dyan kung lumaban ka talaga ng patas. Yan ang maganda. Hindi ko po ikinahihiya, bayan, na I was once an undocumented alien, na I was once an illegal OFW dahil wala akong papel. Hindi ko po kinahihiyan, pero hindi ko po pinangangalandakan. Why? Hindi ko po kinahihiya because yung pinakain ko po sa mga anak ko, hindi ko po ninakaw, hindi ko po iniskam, hindi ko po, wala po akong kaso sa Amerika, wala po nagkaso sa akin. Dito, wala rin po akong kaso. Mga kababayan natin, hindi ko rin po niloko. As a matter of fact, tinutulungan ko pa po. And why is that na ngayon? Walang kredibilidad, walang karapatang magsilbi. Why? Isa lang po akong Pilipino. I'm an ordinary guy. Gusto ko lang po makatulong. Gusto lang po namin makatulong. Gusto ko po, kailangan po kapit sa patalim. I have to survive. I have to take care of my two kids and my girlfriend, my wife before. That's why pumunta ako. Kung may pera ho ako, I wouldn't have gone. I wouldn't have left. Kahit sino po yan, mga OFW na yan, kung may pera ho yan, aalis ba yan? Hindi. The point is, may dahilan po kaya umaalis yung tao Lahat ho may dahilan Kung mayaman ho yung mga yan, aalis ba yan? Hindi ho sila aalis. Ay, si Erwin Tulfo, napaiyak na tuloy. Para ako, na-touch din tuloy ako. Si Boss Erwin, umiyak mga kabalitaan. Yun ang masama ba sasabihin, panluloko. Anong panluloko? Yung pinakain ko sa mga anak ko, pinag-aral ko, galing po sa pawis ko. I work hard. I work 12 hours, 16 hours a day for 10 years. And now you tell me na manluloko ako? Na niloloko ko ang taong bayan. Why? Wala po ako niloko. And I am proud to say na yes, nag-TNT po ako. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. Hindi lang po ako. There are millions of Filipinos in the US na they started like that. Ang difference lang po namin, sila nagpaiwan na doon, nagkaroon na po sila ng papel. Ako po wala. That's the reason, ganun lang ho kasimple yun. Ngayon no, so... Tuloko ako na Okay, napaiyak tuloy si Boss Erwin dyan mga kabalitaan sa usaping citizenship.
So, yun nga po, para matapos, yun lang pong ipapakita ho nila ni Boss Erwin na may supporting documents coming from US Department at ng Federal Court ng Amerika para mahinto itong usaping ito mga kabaitan. At sabi ko nga, itong si Boss Erwin, yung mga Tulfo ay gusto talaga ng taong bayan. Ang problema nga lang dyan, hindi ba magiging, hindi ba mananalo si Erwin, si Rafi, di po ba? At saka si Ben at saka sila ay talagang nangungunaw sa survey. Pero ang problema, ang issue kasi dito mga kabitan, yung citizenship. Hindi ho yung kanyang pagiging TNT. Kasi hindi rin natin matatawag na naging TNT siya dahil may dokumento siya bilang isang nagngangalang Erich Sylvester Tulfo na ipinanganak sa Hawaii. Ang hinihintay lang ho natin sa programa niya dito ay may pakitang dokumento pero wala pa rin eh. Kaya hindi ho magtatapos dito yung usapin na ito. Kaya nga, ito nga yung komento natin, gusto niya, para matapos to, puntahan niya si Attorney Bueno, umingi siya ng Kasi expert ho yun pag yung usapin ay patungkol sa Embahada ng Estados Unidos dahil dati daw siya doon, nagtrabaho bilang ewan ko anong posisyon ni Attorney Bueno. Maglabas na siya ng dokumento. Kasi pag hindi ho matutuldukan yung citizenship issue ni Boss Erwin Tulfo, ay talagang babagsak ko ito sa survey, hindi ho talaga to makakalusot. Kasi nag-iba na rin yung pananaw ng taong bayan sa kanya. Diyan po ho ang pinakamahirap po nating mahirap po talaga tanggapin yung katotohanan. Kasi talagang may katotohanan na baka kung hindi niya kayang ipakita yung mga dokumento, baka nanatili ho siyang US citizen. Yung sa atin ho dito, transparent tayo sa diskusyon na ito mga kabaitaan dahil ako mismo gusto ko ring malaman kung ano talaga para may i-discuss tayo sa susunod bukas makalawa na ang usaping ito ay nabigyan na ng natuldok ni Erwin Tulfo. Kasi yung boto ang pinag-uusapan maliban sa citizenship issue, yung boto ng taong bayan tiwala ho para ho sa inyo. Yun ho dito eh. Wala na pong ibang issue dito. Wala na yung pagpapakain sa mga magulang, sa mga anak, pagpapaaral. Given na po ho yun. Kasi nga, pumunta ng ibang bansa para kumita ng pera. Ang kaso nga lang, yung pagkakilanlan mo yung may problema ho dito eh. Nabulgar po ho yun eh. Di po ba? Magbabasa tayo ng comment. Okay naman, issue mo, citizenship. Iyakin drama. Panluloko kasi di sa declared ang citizenship mo. Iyak na yan. Paano fake din na papeles mo doon? Paano ka ma-legalize? Wala supporting documents lang documents lang ng citizenship mo, yun lang ang issue. Tama. Kung Erwin, bawal iyakin sa Senado. Huwag mo daanin sa drama yan. Citizenship lang na ang issue. Dami na ng dami na kuda. Iyak na yan. Si Prime Optimus, mga kabalitaan. So, dito nagtapos yung ating reaction video. Sana po may natutunan ho kayo ngayon. So, hanggang dito na lang ho mga kabalitaan. Matsalamu sa inyong suporta. Mabuhay ho kayo in love sa akin. Watching from Barcelona, Spain. Hi po sa lahat ng taga Barcelona ngayon, mga Pilipino. Mabuhay ho kayo, mga kabalitaan. At i-share niyo po yung video ito. Huwag niyo pong i-skip yung ads na inyong mapapanood. Maraming salamat. Tulong niyo na rin ho sa atin. Dahil independent vlogger ho tayo. Wala tayong affiliation sa ibang mga vloggers. Although kinakampihan ho natin yung DDS. But hindi ho tayo nagbe-base sa mga opinion ho at dictation sa ibang mga grupo ng vloggers ng DDS. So sa sinasabi ko, independiente tayo na DDS vloggers, mga vlogger, mga kabalitaan. So, in love sa akin. Gracias. Wow, salamat po ma'am. Huwag kalimutan sa mga gusto mag super thanks, may mapipindot kayo sa taas na $ dyan. Pindutin nyo na lang, papasasalamat po. Sana pa re-upload my documents na nasa citizenship para wala na ang issue. Mabuhay ka kapatid. Maraming salamat. Mabuhay din po kayo ma'am in love sa akin. Babae, lalaki? Alright, so hanggang dito na lang ho. Kita-kits tayo sa susunod mga oras sa ating pagbabalik sa ating panibagong reaction na video sa ating munting bahay, Danagan Balita News Update, mga kabalitaan. Alright, so ako'y magpapaalam na po. Matsalam, mabuhay, OFW, Overseas Filipino Workers, lahat ng mga Pilipino sa amang lupalop ng ating mundo. Mabuhay ho tayong lahat at ingat-ingat ho sa araw-araw nating ginagawa. To God be the glory. Mwah, mwah. Chip, chip. Peace out.